Narekomenda na umano ng Senate Blue Ribbon Committee na isilalim na sa preliminary investigation ng tatlong senador na idinadawit sa isyu ng mga anomalyang flood control projects ng pamahalaan. Kabilang dito sina Senator Francis Chis Escudero, Senator Joel Villanueva at Senator Jinggoy Estrada. Sa kabila nito, sinabi ni Senator Ping Lacson na wala umanong malaking pagbabago. Sa isinasapil na committee report mula sa naunang lumabas na draft report ng Blue Ribbon, hindi rin aniya lumihis ang komite sa orihinal na layunin ng naturang dokumento na magsasagawa ng preliminary investigation. Merong direct bribery, merong plunder, merong malversation, merong violation ng anti-graft, may violation ng ethical standards, marami yun. Tila posible umano ngayong linggo lamang makukulong na umano si Senator Joel Villanueva. Narito ang buong detalye. Panuurin, pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang umusga. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Oh guys, eto na, breaking news. Eto na yung pinaka-inaantay ng lahat. Ang taong bayan. Possible na makukulong si Joel Villanueva dahil idiniklara na ng Prosecutor General Office na meron na siyang resolution. Meaning, tapos na lahat ang pagka-counter affidavit, lahat po yan ay for resolution na. Kayong mga born again dyan, huwag kayong magagalit sa akin dahil lahat po yan ay binabasihan lamang sa ebidensya. Napatunayan po si Joel Villanueva na nagnakaw ng pera ng kaban ng bayan. Hindi po yan moro-moro na katulad ng sinasabi ng iba. So yun lang po. Kami po ay nagbabalita lang. Ingat po ang lahat. Magandang gabi po sa inyo lahat. Kaabang-abang na ngayong linggo ito. Posible nitong linggong ito. Makukulong na si Villanueva. Bakit? Ay diniklara na ng Prosecutor General's Office for resolution na ang mga kaso niya. Mga kabunyog, mga kababayan, bakit natin sinasabing posibleng ngayong linggo na yan? Mga kabunyog, pag sinabi sa amin, sa mga abogado, pag sinabing for resolution, ibig sabihin, pus na ang pag-submit ng mga counter affidavits, pus na ang mga hearings, kumbaga resolution na lang ng piskaliya. At itong kasong ito ni Villanueva, madaling madesisyonan ito ng Prosecutor General's Office. Bakit? Ang tagal na nila itong pinag-aralan. Hindi naman ito isang bagay na ngayon lang nila pinag-aralan. Actually, dinaan na lang nila yan sa due process. Inalam na lang ang sagot ng kampo ni Villanueva. Pero pauna pa dyan, ang dami ng investigasyon na pinagdaanan yan. Ang una, yung Blue Ribbon investigation. Pangalawa, may investigation na rin yan sa Kamara. Kahit mga investigations in aid of legislation yun, yung mga findings na yun ay nagamit na. Pangalawa, may investigation din yung ICI. Sa madaling sabi, yung mga case build-up niyan ay matagal nang ginawa. Yan na nga ang nakapatagal eh. Yan na ang nakapatagal. Yung mga investigations. Pero, yung mga investigations kasi ng Senate Blue Ribbon in aid of legislation yun. Yung investigation ng House Committee on Infrastructure in aid of legislation pa rin yun. Yun namang sa ICI, investigation yun para sa case build-up. Kahit ang NBI nagsagawa ng sarili nilang investigation doon sa Bulacan. Binisita ng NBI o National Bureau of Investigation yung mga sites. Kinumpirma yung mga location ng mga ghost projects. Kaya halos kumpleto na ito. Kung sa dokumento, halos kumpleto na yan. Kung sa mga testigo, ang daming mga ebidensya na yan at mga sworn statements nila Alcantara, nila Bryce Hernandez, nila Mendoza. Ano na lang ang ginawa nitong nakaraang mga linggo at buwan? Ito kasing preliminary investigation, binigyan ng pagkakataon yung respondent, si Villanueva, na sumagot. At nagkaroon ng mga preliminary investigation hearings. Kaya di ba nakailang balik na yan si Villanueva doon sa DOJ? Yung investigation na yon, ang tawag doon, preliminary investigation. Due process yon.
binigyan siya ng pagkakataong mag-submit ng counter affidavit. Ngayon, nakapag-submit na siya, binigyan na siya ng pagkakataon ng kanyang side, tapos na. Pag sinabing for resolution, sarado na. Hihintayin na lang yung resolution ng prosecutors. Ngayon, ano ang posibleng resolution ng panel of prosecutors? Ang posible lang naman na resolution ng panel of prosecutors, pwedeng sasabihin may probable cause. Pwedeng sasabihin walang probable cause. Pwedeng sasabihin walang reasonable certainty of conviction. Kaya case dismissed. Pwede bang ma-dismiss yung mga kaso? Medyo mahirap. Kasi unang-una matitibay yung mga ebidensya. Tandaan natin, ang dinidetermine lang ng DOJ, unang panel of prosecutors, hindi naman guilt. Mga kabunyog, mga kababayan, tandaan natin, ang dinidetermine lang ng panel of prosecutors ay hindi guilt. Hindi guilt. Hindi ibig sabihin na guilty. Ang dinidetermine lang dyan, probable cause, probability. Mas medyo tinaas-taasan lang ngayon kasi medyo prima facie evidence na at saka reasonable certainty of conviction. Pero hindi kailangang guilt beyond reasonable doubt. Ang magdidetermine ng guilt beyond reasonable doubt, yung judge, yung justice ng Sandigan Bayan. Kaya kung tatanungin niyo ako, posible kaya na ang resolution ay para sa filing ng kaso kay Villanueva? Malaki, napakalaki ng posibilidad. Kasi napakaraming ebidensya at testigo. Documentary, testimonya, lahat mayroon eh. Pangalawa, sa dami ng kaso, 6 yatang kaso yan, kahit isa lang dyan. Kahit dun sa 6, isa lang, makukulong na siya. Imposible naman na sa 6 na yon, yung 6 na yon, lahat malusutan ni Villanueva. Imposible yan. Napakalayo ng posibilidad na malusutan niya yung 6 na yan. Kaya kung tatanungin niyo ako, ano ang tsansa ng resolution ng prosecutors? Ang findings kaya ay may probable cause, may prima facie evidence at may reasonable certainty of conviction? Malaki ang posibilidad. Kasi may documentary evidence, may testimonial evidence, may object evidence. Kompleto, Ricardos. Pangalawa, hindi lang isa ang kaso ni Villanueva. Ang alam ko, 6 ang for resolution. Nung isang araw, sinabi ng DOJ, 3 malversation cases ang rene-resolve nila. Sa 6 na yan, o kahit dun sa 3 malversation, imposibleng walang isa dun. Kahit mahina yung isang kaso, kung malakas yun sa isa, hindi naman kailangan na yung 6 na yun ay ang resolution, lahat kakasuhan siya. Kahit isa lang. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, alam na yan ni Villanueva, bilang na ang araw niya. Bakit sinasabi natin ngayong linggong ito? Posible. Kasi nga ang tagal-tagal na niyan. Itong for resolution na ito na lang yung hinihintay. Kasi pag sinabi mong for resolution, ito na yung panahon na magdidesisyon ang DOJ, panel of prosecutors, kung magre-rekomenda sila na kasuhan si Villanueva. Pag sinabi nilang ang recommendation ay for filing of criminal cases, ang gagawin yan, ombudsman ang magpa-file. Ang ombudsman naman natin, alam naman natin, naghihintay na lang ang ombudsman. Ang ombudsman, hinihintay na nila yan. Pag nakarating yan sa ombudsman, baka 1 o 2 araw lang, pag nahawakan ng ombudsman, halimbawa sa Wednesday. Pag final yan ng ombudsman, Wednesday, halimbawa nakarating sa ombudsman, Wednesday, mga Thursday, ipa-file na yan ng ombudsman o baka Friday na naman eh. Tapos, nakita naman natin yung kay Bong Revilla. Nung mismong araw na niraffle sa Sandigan Bayan, pagka-raffle sa Sandigan Bayan, nung mismong araw din, naglabas ng warrant of arrest. Kaya nga nagrarally yung mga supporters ni Bong Revilla kahapon eh. Kaya nga naghihinanakit at galit si Larlani Revilla eh. Bakit? Bakit daw ang bilis naman ng desisyon ng Sandigan Bayan? Pagdating daw sa Sandigan Bayan ng kaso, kaagad-agad daw nagkaroon na ng warrant of arrest. Ay ganun talaga eh. Mabilis ngayon ang ombudsman, mabilis ngayon ang Sandigan Bayan. Hindi naman bawal 'yon.
Kasi ang sinabi sa rules, kapag nakarating sa Sandigan Bayan, halimbawa, within 10 days, maglalabas sila ng warrant of arrest. Within 10 days, hindi sinabing pusin muna yung 10 days. Within. Halimbawa, sinabi sa'yo, within 10 days. Ibig sabihin, kung sa unang araw pa lang na final sa'yo, pwede ka lang maglabas ng warrant of arrest. Ay tiningnan lang siguro ng justice, matibay mga ebidensya nito. Hindi naman kailangan magpatawag ng hearing pa uli. Dadaan na naman sa preliminary investigation ang Sandigan Bayan. Hindi na yun. Kasi ang nag-conduct ng Sandigan Bayan ng preliminary investigation, yung DOJ. Pag sinabi ng DOJ may probable cause at final yan sa korte, sa Sandigan Bayan, ang trabaho na lang ng korte, tingnan yung mga records ng kaso. Hindi niya na nga kailangang pasagutin pa uli yung respondent or yung accused. Hindi na. Hindi requirement yun. Pagdating ba sa Sandigan Bayan, bibigyan pa ng pagkakataon ang akusado na sumagot muna? Hindi. Ano na yan? Maglalabas, pag nakita niya na in order, maayos yung mga supporting documents at yung mga naka-attach na mga documents, kaagad-agad pwede na talagang maglabas ng warrant of arrest. Kaya walang mali doon sa ginawa ng Sandigan Bayan kay Bong Revilla. Kasi nagrereklamo yung kampo ni Revilla, bakit daw ang bilis maglabas ng Sandigan Bayan ng warrant of arrest? Wala namang nagbabawal doon. Hindi requirement sa Sandigan Bayan, justice, na magpatawag pa ng panibagong hearing na naman para i-determine na naman ang probable causes. Hindi na yan. Pangalawa, hindi na kailangang bigyan ng pagkakataon uli yung accused. Ano na yan? Based on records na lang yan. Pag nakita ng justice ng Sandigan Bayan, in order yung mga records ng kaso, mag-i-issue na kaagad yan ng warrant of arrest. Pwede namang ma-delay ng ilang araw, pwede, pero wala rin namang magbabawal na nung mismong araw, maglabas na siya ng warrant of arrest. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. So, saan tayo natagalan sa mga kasong ito? Natagalan tayo kasi yung mga investigation, yung investigation in aid of legislation, na matagal yun. Yung investigation ng ICI, yung investigation ng National Bureau of Investigation. Kaya lang, lahat kasi ng mga investigation na yon, hindi naman yun tungkol sa pagdetermine ng probable cause. Lahat ng investigation na yon, kung sino ang dapat kasuhan at ano ang dapat ikaso. Pagdating doon sa preliminary investigation ng DOJ, binibigyan na ng pagkakataon yung respondent na magpaliwanag at sumagot. Yan na yung preliminary investigation. Tapos na. Dito sa kaso ni Villanueva, tapos na. Kaya nga ang tawag, for resolution na. So kailan lalabas ang resolution? Posibleng ngayon, posibleng bukas, posibleng Wednesday. Pag lumabas ang resolution ng DOJ, at ako matibay ang paniniwala ko, imposible na yung lahat ng kaso na yon, 6 yata yon, wala man lang kahit isa or dalawa doon na matutuluyan si Villanueva. Imposible yan. Imposible rin na walang findings of probable cause kasi ang daming ebidensya at testigo. So wala na. Araw na lang ang binibilang natin. Araw na lang. Bilang na ang araw ni Villanueva. Medyo mahuhuli-huli yung kay Estrada. Medyo malayo-layo pa yung kay Escudero. Iba-iba yung level nila eh. Iba-iba yung level. Nauna yung kay Bong Revilla, susunod itong kay Villanueva. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ano na ito? Kaya makikita nyo nung isang araw, galit na si Villanueva, pikon na eh. Kasi alam niya, bilang na ang araw niya. Nakita naman natin yung treatment kay Bong Revilla. Wala na yung mga special treatment nung dati na kapag yung mga naaaresto, dinadala sa PNP Custodial Facility sa Camp Crame. May sarili silang bungalow. Sarili nila yung kulungan nila. Hindi na ngayon. Nakita nyo yung naka-PDL na t-shirt na yellow si Bong Revilla, nakaposas, o ganun. Ganyan din ang mangyayari kay Villanueva. Kaya pinipilit sana nila na magkaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado.
Kasi kahit papano, kung magkaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado, kung makulong man si Villanueva, kung Senate President sana si Loren Legarda at saka ang mga liderato ng Senado ay sila Cayetano, baka posibleng hilingin nila na bigyan naman ng special treatment si Villanueva kasi senador naman yan ng bansa. Pero hindi na yan. Hindi papayag sa ganyan si Soto at saka si Lacson. Ha? Hindi papayag. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ito, araw na lang ang hinihintay. Araw na lang ito. Ha? Sa totoo lang, February na nga ngayon, dapat nga, dyan, December pa yan, di ba? Anyway, bigyan natin ng pagkakataon. Pero, ang sigurado tayo, hindi na ito magtatagal. Posible ngayong linggo na ito. Kasi for resolution na eh. Pag sinabing for resolution, sarado na. Ibig sabihin, hindi na sila pwedeng mag-submit ng mga pleadings pa nila. Ang bola ngayon ay nasa DOJ na, sa panel of prosecutors, kila Prosecutor General Padulyon. Si Prosecutor General Padulyon pa naman, magaling, mabilis. Mabilis. Di ba? Hindi mo pa naman masisindak si Prosecutor General Padulyon. Di ba? Sinisindak nga ni sinisindak ni Marcoleta, dinadaan sa wala. Ha? Wala. Si Prosecutor General Padulyon. Si Prosecutor General Padulyon ang hepe ng lahat ng mga prosecutor sa buong Pilipinas. Kaya nga ang tawag Prosecutor General. Under yan sa DOJ. Yung nakikita nyo, kaya ngayon, pagkatapos ng Prosecutor General, pag mayroon ng resolution, panel of prosecutors, pasa sa ombudsman. Ang ombudsman na ngayon ang magpa-file sa Sandigan Bayan. Alam naman natin yung ombudsman. Si Assistant Ombudsman Miko Clavano, napaka-aktibo ninon. Sunod na araw niyan, dala-dala na lang yung lahat ng papel, yung mga staff niya kasama na, papunta na ng Sandigan Bayan. Pagdating naman ng Sandigan Bayan, ang bilis naman ng Sandigan Bayan, kaagad rinaraffle kung anong division ang hahawak. At yung Sandigan Bayan naman, pagka naraffle, nung mismong araw nga, o di ba nakita nyo yung kay Bong Revilla? I-final ng Ombudsman Friday. Lumipas lang ang 2 araw kasi wala namang ng Saturday, Sunday. Nung Monday, kaagad-agad rinaffle ng Sandigan Bayan. Umaga. Nung hapon, mayroong warrant of arrest na. Nung gabi, sumurrender na si Bong Revilla. Di ba? Yun. Yan yung ngayon. Kumbaga, ito mga kabunyog, mga kababayan. Kaya yung kasong ito ni Villanueva, mahirap-hirap itong malusutan. Bakit? Unang-una, hindi naman guilt ang dinidetermine ng DOJ. Hindi naman guilt. Ano lang yan? Probable cause. Reasonable certainty of conviction, prima facie evidence. Sa dami ng mga ebidensya at testigo, sigurado tayo, ang probable cause mayroon. At pagdating naman ngayon sa ombudsman, wala namang gagawin na ang ombudsman dyan. Kasi yung preliminary investigation, ginawa na ng DOJ. Pinasa na ng ombudsman sa DOJ. Ang gagawin na lang ng ombudsman, ayusin yung mga dokumento na in order yon, diretso na ngayon file. Diretso na file. Pagdating naman ng Sandigan Bayan, wala na yan. Nakita naman natin yung kay Bong Revilla sa Sandigan Bayan, kaagad-agad, raffle. Pagka-raffle, kaagad-agad. Alam, kung saang justice na punta, yung justice naman, kaagad-agad, nag-issue ng warrant of arrest. Ngayon, sasabihin na naman ng mga DDS niyan, pinag-iinitan yung mga kakampi ni Duterte. Hindi ganun yun. Sila kasi yung may ebidensya eh. Sila yung may ebidensya eh. Yan yung paulit-ulit na sinasabi ni Senador Ping Lacson. Kung saan tayo tinuturo ng ebidensya, dun tayo. Ang may ebidensya kay Jinggoy, ang may ebidensya kay Villanueva, ang may ebidensya kay Chis Escudero. Yan muna yung dun yung Kung mayroong ebidensya kay paulit-ulit dito yung mga DDS, bakit daw si Risa Hontiveros hindi kinakasuhan? Kung may ebidensya kayo, di kasuhan nyo rin. Marami naman kayong abogado sa DDS eh. Nandyan si Topacio, nandyan si Jimmy Bundok, nandyan si Lambino, nandyan si Vic Rodriguez. Bakit hindi nyo kasuhan si Risa? Alam nyo, kaya nga dito si Argo, yung Argo, dati dito nanonood sa akin.
Sabi ko, paulit-ulit ka na argo ng ano nyo, ng Risa Hontiveros. O ba't hindi nyo kasuhan? Mayroon naman kayong abogado. O, ang dami nyong abogado, si Lambino, si Topacio, si Vic Rodriguez, si Jimmy Bundok. O kaya lang, ang problema nyo, ano naman kayang maglalabas sa kaso nyo? Baka naman wala naman kayong mga ebidensya. O, walang mangyayari kung walang ebidensya. Walang mangyayari kung walang testigo. Problema kasi sa inyo sa mga DDS, sanay lang kayo sa mga post sa social media. Hindi naman makakatayo yung mga post sa social media. Kailangan mga sinumpaang salaysay. Yan yun. Yan yun, mga kabunyog, mga kababayan. Ako daw ang magkaso. Bakit ako magkakaso? Ang sinasabi nyo, bakit daw mga DDS lang na mga senador ang kinakasuhan? Yan yung ready yung mga ebidensya at testigo eh. Yan yung ready yung mga ebidensya at testigo. Kung mayroon kayong si Soto, si Lacson, mayroon ba kayong mga pwedeng ikaso kay Lacson at si Soto? Di ikaso nyo na. 'Di ba? Ganun lang naman 'yan. Kung mayroon kayong ikakaso kay Lacson at Soto, kung mayroon kayong ikakaso kay Kiko at Bam, ikaso nyo na. 'Di ba? Ganun lang naman 'yun. Saka ito sa totoo lang, ang haba ng pinagdaanan nito ng mga investigasyon. Ang haba. Medyo nga napapagod na ang mga tao, sabi ng mga tao, ang tagal na niyan. Bakit naman hindi pa rin? Ganyan talaga, binigbigyan sila ng due process eh. Panahon ni Duterte, walang due process. Nakita nyo, kaya nga extrajudicial killings eh. Anong ibig sabihin ng extrajudicial killings? Ayaw na ni Duterteng kasuhan yung mga involved umano sa drugs, ayaw na. Sabi ni Duterte, anuhin nyo na lang, pilitin nyo na lang naman laban. Yun nga yung tawag doon eh, extrajudicial killings eh. Wala nang kaso-kaso. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ito? Ito yung sa totoo lang, marami rin akong panahon na nagko-comment ako, mabagal ang hustisya natin. Kaya lang, pag medyo ganito naman, na medyo maganda naman yung ginagawa, purihin naman natin. Nung isang araw, nag-press con si Padulyon, at saka yung spokesperson ng DOJ, sabi nila, for resolution na ang mga kaso ni Villanueva. Yung kay Estrada, susunod na rin. Di okay, naghihintay na tayo ngayon. Sana lumabas na ang resolution ng DOJ. Kasi sa tingin ko naman, ready na yon. Alam naman nila yan. Ang tagal na nilang pinag-aralan yung kaso na yan. Binigyan lang nila ng pagkakataon na mag-submit din ng counter affidavit sila Villanueva. Kasi due process nga. Pero, nung binasa nila yung sagot nila Villanueva, wala to. Matibay yung mga ebidensya laban sa kanya. Ganyan yan, di ba? Mabuti nga, binigyan ng due process. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, mag-abang na tayo. Mag-abang na. Ano na ito? Inaasahan na natin to. Araw na lang ang binibilang nito. Pagkatapos nito, bago magpitsa 15, baka magsimula na rin ang hearing ng impeachment ni Sara. Ano yan, mga kabunyog? Itong buong buwan ng February, tungkol ito sa mga Duterte at mga alyado nila. Sa February 23, ICC naman, si Digong mismo. Kaya buong February, tungkol ito sa mga Duterte.